Church right now. It's really nag-start na yung mass. Guys, we're here in Santa Village. It's nice. It's really. Let's go, guys. I have sunshine. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up, shows of fun. Now the jingle Guys, di ako makapag-vlog. Ini-enjoy ko yung moments sa ganito. Top Christmas! So guys, parating na yung train. Look! Pakita ko sa inyo guys. It's coming now! Train is coming! Santa Claus sila. Sabagay, dalawa lang ang sakay. Gabi-gabi pala yan. Everything is so nice. Guys, ang ganda niya. Grabe. So amazing Santa. Ang kikit ng mga house, guys. Look. Diba? Lamig, guys. Grabe. So grabe, ang lamig, sweetie. Merry Christmas! So guys, dami pa rin tao, but sobrang lamig na talaga. As in, ginaw na ako. So guys, uwi na kami ni Sweetie. Ganito lang yung Santa Village na yan na malapit sa amin. Hindi naman malapit, parang 30 minutes away sa bahay namin. So mag-i-enjoy yung family nyo, friends, mga anak nyo. And hindi lang kami nakasakay dun sa train kasi by schedule yun. So maybe next time na lang. Sobrang lamig na yung kamay ko. So uwi na kami ngayon para, hindi pa pala, mag-dinner pa kami. So
Ang ganda niya, guys. Merry Christmas! Let's enjoy the Christmas! Let's have a dinner and the house of Hi guys! We're home! Nanggaling pa kami sa 7-Eleven kasi bumili ako ng breakfast. Tapos nagpagas si Sweetie for almost 2 weeks na namin yan. Dahil nga meron tayong pupuntahan for this week. And yun guys. Akit na tayo. Supposed to be lang mga nangyari sa amin for holiday or for weekend, Sabado, Linggo. Insert magulo pero yun lang. Kaya ako rin blinag tong Sunday na to. It's a family day. It's about vlogmas natin now. It's about the family day pag magkakasama ang pamilya. Lalo sa amin ang hirap kasi yung anak namin nasa Pilipinas. So later na lang guys. Akit muna kami. Guys, welcome back to our vlog. Before ending my vlog, kasi very short lang naman ang vlog natin ngayong Sunday for weekend vlog mas. Dami na namin regalo, guys. I'm so excited. Excited ako doon sa regalo ni Sweetie. Yun. So, yun lang naman po ang nangyari sa amin the rest of our weekend vlog. Kumbaga, parang tagal ko na rin kasi hindi nag-vlog ng weekend. So, nag-save ako ng ilang memories or diaries na pwede kong i-save sa YouTube channel ko. So, spending talaga ng weekend is the best. Kasi ito yung time na magpahinga. Time for ourselves, our family, friends, or kung may mga errands tayong gagawin. Talagang yung weekend is a very important na hinihintay ng lahat. After 5 days na magtrabaho, may business ka, or whatsoever, ng klaseng activities na meron ka for the 1 week. I think yung weekend vlog ko is about, yun nga, time with the family and friends, kung bakit tayo ay may celebrations of weekend, and it's time to relax. Doon nga natin ipapasok yung linis ng bahay, pamamalengke, grocery, kumusta yung mga anak natin, kapamilya natin, magulang natin, kamag-anak natin. Sometimes dyan yung mga celebrations of birthdays, get-together, reunions, or mga kung saan-saan ng outing, or may mga field trip, or time para mag-shopping, mag-coffee, mag-jogging, mag-exercise, lahat ginagawa dyan kapag weekend, every Saturday and Sunday, memorable yan sa bawat tao talaga. And this time, ang ginawa namin ni Sweetie ay we go to the farm or village siya, Christmas Santa Village. Maliit lang siya and hindi namin nagawa yung mga ibang activities kasi yun ay nagbubook ka online, halos wala na siya. So hindi kami nakapunta talaga dun sa mismong kay Santa para makita siya, para bumaba, magpa-picture. So ang ginawa lang namin dun sa palibot ng village, pinuntahan namin isa't isa. Hindi ako makapag-vlog dahil ang lamig talaga, although nakahitek na ako, ka-jacket na ako, makapal na yung jacket ko, and may inner side pa ako kahit long skirt na ako, ay malamig talaga. Parang papatak na yung sipon mo kahit nga si Sweetie na matapang sa lamig, eh talaga namang daw siya ay wawaw na. Kanina nga parang nawala na siya ng boses nung dinner namin kahit naka-turtleneck talaga ako. Kasi nung paglabas pa lang namin nung hapon, malamig na. Kahit early in the morning, malakas na yung fog, malamig na talaga. So talagang ito ay papasok na talaga ng sobrang December na, in the middle na, kasi magpapasko na next week.
And ayun, na-enjoy naman naming dalawa. Alam mo, na-miss nga namin yung anak namin. Although namamasyal kami, tinitext namin siya, sinesenda namin ng pictures, kinekwentuhan namin siya. And sooner na nandito naman siya, even though dalaga na siya, for sure ay mag-e-effort kami na dalhin si Ate Tambe or ang aming anak doon, syempre. And today nga, tinext ko siya, nasa school ka talaga siya. So, yun nga, sabi ko, nag-dinner kami, nasa bahay na kami. And mamaya na lang siguro kung abot pa, tatawagan namin siya para makita namin siya. Kasi Monday ngayon sa Pilipinas. So, more update pa rin sa kanya. Hindi siya nawawala sa mga itinerary or errands na ginagawa namin. Part pa rin siya kahit LDR kami ng aming pamilya o aming anak. Kahit sila mami at daddy, kausap ko kanina, na isisingit ko talaga sila. It's them a priority. Whatever na busy talaga ako. Kahit yung asawa ko, they have time for their family. Tawagan ng mama niya or mother-in-law ko. Ganun at ganun talaga kami sa isang linggo. Yun. So this time, so happy na kapag-date kami mag-asawa. Although tomorrow is back to work, back to business, back to office na. So it's okay kasi work at home naman ako. Kahit although nahahawakan ko yung time ko, pero syempre pag nagtrabaho ka, focus ka talaga doon. Iba pa rin. Yung every weekend na nakakatulog ka, nakakapahinga ka ng maayos. And alam mo yon, this time mas talagang bumawi kami ng tulog. Kaya tanghali na kami nagising. And ayaw talaga namin na hindi kami magsisimba sa isang linggo. It's a very good, even though you pray, even though nag-rosary ka, nagbabasa ka ng Bible, maganda talaga sa amin. Nakasanayan talaga namin mag-asawa. Even though mga binatad dalaga kami, kahit sa pamilya namin, nagsisimba talaga kami every Sunday or anticipated ng Saturday ng hapon. Para, alam mo yun, tuloy-tuloy pa rin yung blessing mo at hindi nang kinalakihan ko sa parents ko. And my mom and dad, couples of Christ pa siya, kaya morning sisimba kami ng Sunday, hapon may couples of Christ sa bahay or sila nga attend sa ibang bahay. So, yun ang naging routine. Hindi mo naman kumbaga yon, nasa pag-uusapan yun, nasa time management yun para magawa nyo talaga yun. Kahit busy kayo, nakapagpahinga kayo, may mga errands kayo, hindi talaga namin nakakalimutan ang magsimba. Although may importante talaga or may mga sakit or hindi kaya, sa YouTube kami nagsisimba talaga. So, one priority bago magsaya. Siguro yun na na-practice namin mag-asawa. Kahit yung asawa ko, ayaw nang gano'n na hindi mag-start ang isang linggo na hindi magsisimba. Depende yun na. Ito lang ay based of my experience bilang magkarelasyon kami ng asawa ko and paano kami nananalig sa Diyos. Iba't iba naman tayo. Ito ay gusto ko lang ma-save sa Judital Diary ko or sa YouTube ko na ganito yung pattern namin every weekend. And I'm so happy na ma-save to at malaman ko kung ano ba talagang pasa naging buhay-buhay namin dito sa Amerika o dito ba po sa California. Ayan! So, dati na namang na-chika sa inyo. Yun lang naman. Sana nagustuhan niyo yung mga cut kong vlog. So, okay, magpapahinga na. And tomorrow is back to work na naman tayo. And yun lang. Yun lang yung mangyayari. And I think makakapag-vlogmas pa tayo this week kasi tomorrow, baka mag-share ako ng vlogmas na papaano ba talaga ako mag-shopping, mag-budget, magregalo. And isisingit ko na rin yung preparation of some giveaways ng anak namin this coming February kasi 18 years old na si Ate Morgan. Dalaga na siya. Wala siyang party. Ayaw niya. But even though we suggest, kasi syempre maganda yung may mga pictorial, parties with your friends, family, relatives, and some of your teachers and classmates sa school. Pero medyo mas ginusto niya very solemn. Yung close lang din talaga niya. Yung nakakakilala lang talaga sa kanya and our family. Yun lang. So baka magpa-dinner lang siya or baka nga gusto daw niya si Lola lang, sina Ate Hazel. Yung mga yan lang. Gusto niya medyo solemn kasi nga yung anak namin ay very silent even though marami siyang kaibigan. But mas gusto niya yung simple at saka nakakatuwa siya kasi kahit inofera namin siya ay talaga naman sinabi niya mas madami pa dapat tayong unahing mami kasi mas marami pa tayong gastos until graduate ako. So nakakatuwa naman pero syempre kami naman matagal pa lang ay kinausap na namin siya, excited kami kung may mga parties or activities and nagbabudget talaga kami isang taon na but luckily talagang matagal pa lang kinausap niya na kami na simpleng dinner lang, sisimba lang din siya kasama yung lola niya, sina Ate Hazel tsaka yung mga best of friends niya. So yun lang, pagbigyan natin siya and nag-suggest lang siya at si mommy na magbigay ng small gift for the dinners to remembrance dun sa mga friends niya. So yun lang and
wish lang niya is little mega shopping sa outfit niya at mga kailangan niya sa college niya. So, i-grant naman natin yun. Very simple, so okay na yun, diba? Kaya sobrang burgal na burgal. Magtatapon ka pa ba sila, baby? Hindi na. So, guys, ako ay magpapahinga na din kasi alam mo yun, na-miss ko na rin magpasabay pero I don't have time kanina kasi nga medyo pag may menstruation ako, mas gusto kong ipahinga at talaga yung weekend ay sumasalo ako sa asawa ko makapagpahinga talaga. So, yun lang naman guys. And, yun nga, pag-usapan natin sa another topic natin, sa vlogmas natin, eh kung paano ba yung mga ilang preparations natin sa pagbili ng mga regalo sa mga friends, kasama sa trabaho, best of friends, asawa, anak, pamilya, magulang, kamag-anak, and some of my suki, ano ba ang ginagawa ko talaga every time na nagbibigay ako ng appreciation sa kanila, maliit man ito ay lagi ko pa rin silang na-appreciate at naaalala at nagpapasalamat ako sa kanila. So, itakal natin yan ng separate kasi maganda rin na makapag-save ako sa diaries ko kung paano ba yung routine na ginagawa ko simula't simula para mabigyan ng lahat, maging maliit man o malaki or simple man ito. Hindi naman siguro kailangan pag magre-regalo tayo sobrang bongga at mahal. Dapat nasa puso, gusto talaga natin. And yung alam din natin mapapakinabangan nung re-regaluhan natin, di ba? And yun lang naman yung masishare ko this weekend. Siguro tong vlogmas na to ay parang ultaw-ultaw. Pero masaya ako na napakita namin yung pinuntahan namin. At least, meron kaming babalikan uli sa 2025 diaries vlog namin. Kung may mga memorable kaming napuntahan ngayong Pasko. Kahit wala yung anak namin, sabi ko nga sa inyo kanina, kasama namin pa rin siya, tinetext namin siya, sinesend namin ng pictures para alam din niya yung mga activities na ginagawa namin all the way. Ayan. So, guys, magpapahinga na kami ni Sweetie. Saan ka, baby? Sa kwarto ka na mag-ano. Okay, guys. End na natin yung vlog. Yun lang yung masishare ko ngayong ating vlogmas weekend. Ayan. Gustong-gusto kong maupo dito at mag-closing ng vlog ko kasi ini-enjoy ko yung ginaya kong Christmas tree or decoration this December 2025 sa Pinterest. Alam nyo ba yung aming Christmas tree ay medyo okay naman siya. Pero pag talagang natutuwa ako sa kanya kasi sa ika-4 kong taon dito sa Amerika, ang dami-dami ko ng mga decorations. Talagang nakakaya niya ng powers niya. But happy naman kami kasi dati nga naisip namin sobrang mura lang yung bilhin namin. Pero binili namin to sa Michaels. At that time, hindi siya sale. Talagang siya ay mahal. Medyo expensive siya. But sabi ng asawa ko, bilhin natin yan kasi for sure hanggang dumating anak natin ay talagang tatagal siya. So, for me, first time ko rin nag-decorations ng mga iba't ibang Christmas tree nung magkasama na kami. Although sa Pilipinas, dalawa kami ni Mami, si Daddy, si Tambe, batuhan kami ng mga idea. But today, ako lang nag-decide. So, isa tinitingnan ko lang sa Pinterest, sa Instagram, Facebook, or kay Mami pa rin. Humingi pa rin ako na advice. Syempre, maganda pa rin yung nag-mix and match tayo, nag-aaral tayo para hindi masyadong baduy din yung kalalabasan. Pero, sometimes wala namang perfect or ganong kagandahan as long as yung nasa puso mo na gusto mong i-decorate at ilagay na spirit of Christmas sa bahay mo at yung alam mo lang kaya lang ng budget mo, i-go ahead mo, diba? Kaysa naman sa magpilit ka ng bonggang-bongga, magpakagastos ka pa. For me, parang hindi naman. Although kung talagang marami kang budget at pinag-ipunan mo, why not? Wala namang masama dun kasi kanya-kanya naman talaga tayo. But for me, love na love ko yung mga ginagawa ko for Spirit of Christmas sa aming munting bahay ito sa Amerika kasi alam namin maliit lang yung bahay namin. Kaya ang sarap i-decorate talaga at nai-enjoy din yun ng asawa ko. Para naging isang bonding talaga namin yon at nag-share na rin siya ng mga idea kung ano yung kagaganda ng bahay namin. Ayan! So ipakita ko din pala sa inyo yung mga iba't ibang decoration ko. I think first, second, and third. Tapos ito na yung fourth. Diba? Kasi dati nag-blue Christmas tree ako dahil request ng asawa ko dahil favorite color niya ay blue. Maganda naman at that time nandito yung mother-in-law ko so nagandahin din sila. Kaya lang kasi ang blue ay medyo dark sa bahay. So dapat marami kang ilaw para buhay na buhay. Pero okay lang naman kasi kami lang din naman na nandito. Ang importante doon na appreciate at napasaya ko ang asawa ko that time. So yun lang naman guys.
Kami ay magpapahinga na, although nakapag-shower ng asawa ko, nasa kwarto na siya, nagni-me time, manood ng TV. Ako naman, tinext ko na ang aking anak kung nakakain na siya kasi almost 1 o'clock na sa Pinas. Okay na daw, back to classroom na siya. Second, sina mami at daddy, okay na nakapag-lunch na sila. And patuloy pa rin inaayos yung bahay namin. For sure, iba-vlog ko yan, ida-diaries ko yan. Kasi alam ko marami tayong matututunan of kalamidad ba ang tawag doon? At isa kami sa naapektuhan doon. And thankful kami kasi halos 1 buwan na ayos ang bahay ni mami at halos parang ni-renovate na talaga siya. So nakakatuwa naman, at least yung mga time na yun ay handa ka, may pagkukunan ka para maayos mo yung bahay mo. Kaya thankful pa rin talaga. And ano pa ba? So yun lang share ko sa inyo guys sa ating Vlogmas Diaries for weekend. So it's a family day. So, ang ating Vlogmas ngayon is about weekend or family day. Yun lang magiging title ko kasi importante talaga na, alam mo yun, meron tayong time for ourselves, for our family, friends, sa mga agenda natin before we back on busy day, sa mga trabaho or whatsoever. Importante talagang i-relax mo, i-priority mo, yung sarili mo, dahil kapag nakapagpahinga ka din all the way of the week, magagawa mo na maayos yung mga trabaho mo. Syempre, napapagod din ang katawan mo, isip mo. So, kapag weekend ng Sabado at Linggo at nagawa mo ng obligasyon mo, why not ipahinga mo naman yung sarili mo para makapag-isip ka at magawa mo pa rin, and then the following week, lahat ng gagawin mo. And yun nga, like kung sinisingit sa inyo, hindi naman pang kalahatan kasi iba't iba naman talaga tayong relihiyon. But for us, don't forget to pray. I think every day, if you wake up sa gabi, and if you have time, magaling talaga yung magbasa ng Bible, nag-rosary, kung may mga nobinas kayo, may mga paniniwala kayo, and the Sunday is talagang pagpunta ng simbahan talaga is the best. Sabi ko nga kanina dun sa post ko sa Facebook, nagpo-post talaga ako kasi na-appreciate ko talaga. Parang pag Sunday kasi is the best day for me na nakaka-date ko sina Papa Gal, sina Mama Mary, mga ninunubina ko. Hindi oo yun. Yun talaga ay nasa puso ko. Talagang if you're getting older, minsan nababago na yung pananalig mo at pagdadasal mo at paniniwala mo sa Diyos. Iba't iba naman dito tayo, no? I'm sharing with you my experience. Ngayong ako ay tumatanda na at nagiging malinaw na talaga lahat sa akin. Parang ganon. So, kanina I take up pictures to Mama Mary kasi parang noong December 8 ba, diba? Parang nag-celebrate siya. So, hindi naman talaga kami naka-attend doon kasi nga may pasok ba or something. So, eto yung picture ko yan. Parang full na full ako ng blessing nung nakita ko ang daming flowers. Basta ang saya. So, talagang, diba, lagi nga sinasabi na siya ay ina ng saklolo. Every time I feel fail or nalulungkot or something, talagang tinitibayan mo talaga yung pananalig mo kasi sometimes hindi mo rin in-expect, mabilis kang dapuan ng mga pagsubok at kapag mahina ang pananalig mo at tiwala mo sa sarili mo, sobra kang madadown, malulungkot ka. But sometimes for me, walang masama na umiyak ka, ilabas mo kasi ito yung makakatulong sa'yo to refresh your damdamin. Ayan. So, minsan din, kahit sobrang blessed ka, sobrang nakukuha mo ang lahat, and then you feel contented pa rin sa buhay mo. But sometimes you feel sad, di ba? Walang masamang malungkot at umiyak kasi sometimes maganda ring lumuluha ang ating mga mata. Di ba? Ganun. So, yun lang mga masishare ko for this weekend. Sana nag-enjoy kayo sa ating Vlogmas weekend or family day natin or mga pinasyalan namin, pinuntahan namin. And this Sunday is the best. So, hindi man ako nakapagpatuloy ng vlog kahapon kasi nga medyo weak yung aking katawan at first of my menstruation or first period ko. Talagang yan kahit nakapamasyal kami, kahit ang tagal namin sa labas, parang gusto ko pag nag-vlogmas ako at mag-save ako ng kwentuhan ko sa YouTube channel ko, ay medyo, alam mo yun, medyo may dating din naman para pag binalikan ko ay may excite pa rin ako, diba? Kasi sabi ko nga sa inyo, I'm saving my mga memories ko sa YouTube ay dahil gusto ko ring balikan ko ano mga naging buhay-buhay namin sa Amerika, kahit medyo short vlog lang, at syempre kahit every time na nagbi-video call kami ni mami, ni dad, or anak ko, or mga sama friends ko, iba pa rin, may nakikita sila na nangyayari talaga sa amin dito sa Amerika. So yun yung mga purpose ko, why I'm saving memories sa YouTube channel ko. So guys, ikata natin tong vlog na to. Kanina na naman pa rin ako nagpapaalam. And masyado nung maingay sa labas. May fireworks kasi malapit lang kami sa Disneyland.
So, I think next year uli kami mag-Disneyland. Kasi this year, naka 2 times Disneyland kami. And I think this year, before ending this year, until February, babalik-balik kami sa Universal. Kasi yung pass namin ay 1 year. So, enjoy namin habang winter. Pero sobrang lamig. Kaya for sure, talagang doble-doble. Kasi malamig sa Universal or dun sa LA. So, abangan natin yan. Dahil i-vlog ko yan before ending 2025. And this week, sabi ko nga sa inyo, mag-vlog uli ako. Tomorrow, siguro ipapakita ko sa inyo another vlogmas. Ang itatopic natin siguro is how to budget, what we call this, pag-shopping natin or pagbibigay natin ng regalo sa ating mga friends and families, sa ating asawa, anak, at kapamilya. Mag-share ako niyan para at least mabalikan kung paano ba ako mag-budget. Kung nandito na ako sa Amerika, na although ng mga binibigyan namin, lahat ay nasa Pilipinas. Syempre, kahit nasa Pinas sila, malayo pa lang, iniisip ko na, hindi man to lahat mamamahalin or something, but binibigyan ko na importansya yung mga mahal ko sa buhay na maalala ko sila. Not just because dahil material na bagay lang yun or pera, no. Siguro, isa yung part din ng mga Pilipinong na-adapt kong culture na magbigay tayo sometimes sa isang taon at walang masama doon, di ba? Maging mura man yan or mamahaling yan. Pag galing yan sa puso mo, in-effortan mo, ay for sure, iba ang pakiramdam sa kanila. Okay, so yun lang naman guys ang share ko sa inyo in my weekend vlog for Vlogmas natin. It's about a family day of Vlogmas na pahalagahan din natin ang ating bawat sarili, bigyan natin ng time ang ating sarili, ang ating pamilya, kumustahin natin ang ating pamilya, bigyan natin ng alam mo yung pangungumusta, say thank you to our parents, sa ating mga anak, kumustahin natin sila, alam mo yun. Hindi lang porket hindi sila nag-share, ay okay sila. Sometimes, kailangan din natin silang bigyan ng time. Although, kagaya namin, it's the best LDR kami, not all the time, video call or text lang ay okay sila. Maganda pa rin minsan yung upuan na tanungin mo sila, ano nararamdaman nila, may mga pagbabago ba sa school, may mga problema ba, and something that one. So, para maging mas maganda yung communication. So, hindi man perfect lahat, pero for sure you have discovery for something para agad mabigyan ng solusyon. Sa mga magulang naman natin na talagang tumatanda na kahit paulit-ulit, kahit makulit, kahit minsan kakaiba, wag natin pagsawaan dahil talagang, alam mo yon, short of life, hindi na magbabalik yung mga yon. Kaya this time na nandyan pa sila, nahahawakan nyo pa sila, nayayapos nyo pa, nakikwentuhan nyo pa, nagtatawanan pa kayo, nakakakain pa sila ng maayos, malakas pa sila, ay talagang yakapin, mahalin, magpasalamat at sabihan nyo sila all the way ng I love you. Kasi talagang, yan ang mga gusto nila sa panahong ito. It's not necessary bonus na lang na mabigyan nyo sila ng allowance, pera, regalo, but yung attention, pagmamahal, and saying I love you sa kanila is a very important, lalo na yung effort of time na i-text sila or tawagan sila or i-video call sila or kung kasama nyo sila, it's the best. Very, very good yon all the way. Yun lang. And sa ating mga partners, sa ating mga asawa, i-appreciate din natin sila dahil sila yung naging ka-partner natin to build and manifest ang mga future plan natin, diba? It's time na kahit magkasama kayo sa bahay, ay it's about time pa rin na dampiin, halikan, pasalamatan, magpa-thank you at mag-I love you kayo. Yun lang share ko sa mga partners, diba? And sa ating namang sarili, if we have time na natapos na yung obligasyon natin sa asawa, sa anak, sa pamilya, it's about time ipahinga din naman natin yung sarili natin. Kung kailangan nating matulog at bumawi bago tayo bumalik sa mga busy days, gawin natin. And yun lang yung mga pwede nating bigyan ng time on our weekend. So guys, yun lang share ko sa inyo at yun lang gusto kong masave sa diary ko. And hopefully, soon ay makapag-vlog na tayo ng about paano ba nagbabudget for Christmas shopping at insert ko na rin doon kung paano tayo nagbabudget din on a simple giveaway sa mga parties, birthdays, lalo na si Ate Tambe mag-18 na. So we will give us some tips kung paano ba kami nagbibigay. Hindi naman porket may mga bisita tayo kailangan bonggang-bongga or mamahalin na ibibigay natin. As long as we give something for them to say thank you, na umattend sila at andun sila sa present ng special okasyon ng aming anak. Yun lang guys. Thank you for watching my vlog. Ako yung papahinga na rin and tatawagan ko na lang yung mahami ko. Sisikahan kami. And si Sweetie, ang aking asawa, yan, nanonood siya pero mamaya guguluhin ko siya. So guys, thank you for watching my vlog. Don't forget to like, to share, to comment, and subscribe our channel. And see you again in our
next Vlogmas. Thank you po sa mga nanood na mga Vlogmas namin. Bye! Merry Christmas! Thank you.